Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post sa MG Alone. Isinare niya ang post ng Pinas Headline News. Title: Gagamitin nila sa impeachment kapalit ng kalayaan. Naniniwala si dating Senador Franklin Drilon sa posibilidad na kaya walang nakulong sa mga senador at congressman na sangkot sa korupsyon sa flood control budget ay dahil malamang may plano umano ang gobyernong Marcos Jr. na gamitin ang mga ito laban sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin ay posibleng tatakutin ang mga senador at congressman na sangkot sa korupsyon sa pagdating ng panahon para pumabor sa impeachment ni VP Sara Duterte, at ang kapalit nga nito ay ang kanilang kalayaan o hindi tuluyang pagkakulong. Okay. So, bagong ito yung exact statement ni Senator Drilon. Sa aking opinion, kung bakit walang nakulong na senador at congressman matapos na mangako ang Pangulo na may makukulong sa mga yan bago Pasko, simple lang. Gagamitin sila malamang sa impeachment complaint ni Sara kapalit ng kalayaan. So, medyo malalim na kaisipan ito. Salamat kay ex-Senator Drilon sa kanyang analysis. Okay, ano ang masasabi nyo? Sang-ayon ba kayo sa opinion ni ex-Senator Drilon na gagamitin yang parang panakot ba? Sige. Ituloy na namin. Papakulong na namin kayo o we have a deal. Hindi namin itutuloy. Kaya lang, kapalit niyan, pagdating sa impeachment ni VP Sara, i-convict nyo siya. Kung sa mga senador, i-convict nyo siya. Sa mga congressman naman, pipirma kayo sa impeachment complaint para aakyat sa Senado. Is there a possibility na ganun nga ang usapan? Ano sa tingin nyo? Kung ako ang inyong tatanungin, yes, there is a possibility na ganun nga. Pwedeng gamiting panakot para tuluyan na nilang matanggal sa pwesto si VP Sara through impeachment. Kaya lang, sa mga congressman, posible yan. Mas malamang posible. Kasi kailangan nila ng maraming pirma, 1/3. So, ang mga ibang analyst, kahit si ex-Supreme Court Justice Carpio, sinasabi na baka mahirapan na daw sila na mag-gather ng enough signatures. Pati si Professor Ronald Llamas, sinasabi duda siya sa na matutuloy na yung impeachment kasi nga malapit ng eleksyon, masyadong mababa ang trust rating ni Pangulong Marcos, at saka masyadong stricto yung regulasyon na sinet ng Supreme Court. So, alanganin. So ito, aking opinion lang ito Sa mga congressman, baka pwede. Ganon. Kailang sa senador, malabo. Sino-sino ba yung mga senador na nirekomenda na kakasuhan? Yung incumbent kasi yung mga former, wala na yan. Bong Revilla, wala na yan. So 3 ang alam ko Puros mga dating House leaders. Dating Senate President Escudero, dating Senate Pro Tempore
Jingo Estrada and dating Majority Floor Leader Joel Villanueva. So anong possibility na makipag-compromise itong tatlo? To me, si Senator Villanueva hindi makikipag-compromise yan. Alanganin. Kaya si Senator Jinggoy naman, paulit-ulit niyang sinasabi na against siya sa impeachment. Kasi naranasan na ng kanyang tatay. Ayaw niya ng impeachment. Si Senator Escudero, mahirap. Hindi basta-basta natatakot kasi abogado rin si Escudero. Alam niya yung kung malakas ang ebidensya laban sa kanya o hindi. Kaya ako, opinion ko lang ito, malabo para sa mga senador. Itong opinion ni posible sa mga kongresista na marami silang natakot diyan na nakipag-compromise na lang para hindi nila tutuluyan na ipakulong kapalit sa perma nila sa impeachment ni BP Sara. Posible yun. But for senators, mahirap. Alam ko itong tatlo, may mga prinsipyo ito at they will fail, no? Kasi kailangan, kung sakaling makuha nila ang tatlong senador, medyo alanganin na nga si BP Sara. Siyam ang minority senators, na expected yung siyam papabor sa acquittal ni BP Sara. Granting na nakuha nila ang tatlo, natakot nila. So 6 na lang. So sino pa yung tatlong senador na posibleng tumulong bumoto sa acquittal ni BP Sara? 6 na, no? 6 na iwan. Nako, minus Bato pa pala. Dahil nagtatago si Bato, I don't know, so 5 na lang. Nako, delikado. Anyway, nandyan pa naman yung magkapatid na Villar. Nandyan si Senator Subiri. Nandyan si Cayetano. Nandyan si Ligarda. Pasok pa. Wala. Hindi magtatagumpay. Hindi nila kayang tanggalin through impeachment si BP Sara. Good luck na lang sa inyong plano. Maitim na plano laban kay BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ano ni ang natagaan na mo gero? So, Sinyag yatag ninyo sa inabang. muna ni ang iyang balay. Ayuan. Muna ni ang itsura sa balay sa tagaan na mo gero. So, kuha na gid kaayo ang iyang gero. Karaan na gid kaayo. 2020 tulo ka tuig. Kita gid nato nga mga buslot-buslot na ang ilang atop. So, gipang sapaw-sapaw ra gid ang ilang gero. So, muna po ni ang ilang kahimtang, ang ilang mga kaldero na alang duha ka buk mga gagmay. Og karon pila na ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop? Tulo ka tuig na. Turo na ka tuig. So, kuan dugay-dugay nagyod. Wa mi naka palit og atob kay tungod sa kalisod. Unsa ra day ang trabaho sa imong bana? Kuan. Mag-uuma. Kanang gapamugas lang mo og mga mais. Oh, So pila ka bukang imong anak? isa pa. Isa pa, so ga eskwela na. Dili pa. Ah, dili pa.
ani pa nga tuig. So tungod sa kalisod wala gid mo naka-afford og balit og yero. Oh. Salamat sa Ginoo nga kaning sin na inabangan na gid mi. So salamat kaayo. Thank you.